kapatawaran. May conditions lang. Number 1, if talagang tatanggapin mo sa sarili mo na makasalanan ka. If, number 1. Second, if kung yung kasalanan na yon ay i-admit mo, i-confess mo sa harap ng Panginoon. Yan yung pangalawang kondisyon. If you meet the two conditions, then you will enjoy the privilege. Opo, privilege po. Kasi, Panginoon ang magbibigay ng kapatawaran. Opo, tama yung narinig nyo. Panginoon ang magbibigay ng kapatawaran. Gusto ko kasi, minsan ang tao, ang daming iniisip. At minsan, nagre-reason out siya na pwede siyang gumawa ng mabuti para ma-erase yung faults niya. Tatanungin po natin, tama ba yung logic na yun? Uulitin ko. Minsan iniisip ng tao na pag gumawa ka ng mabuti, ma-erase yung iba mong kasalanan. Tama ba yun? Tama bang logic na yun? Yan yung tanong ngayon. Kasi dito, sa 1 John 1:9, klarong-klaro po. Faithful ang Panginoon at saka just to forgive us our sins. Mga kapatid, Panginoon po ang nagpapatawad. Mali po ang logic na sabihin mo na gagawa ka ng mabuti para so dadamihan mo ngayon yung kabutihan mong ginagawa para ma-erase yung karamihan ng iyong kasalanan. At pagdating sa harap ng Panginoon, we hope for the best na nabayaran natin lahat natin ng kasalanan. Ang Biblia po, hindi nagbibigay ng merito sa ganyang logic. Bakit kamo? Kasi sabi po dito, at klarong-klaro po, na ang Panginoon ang nagbibigay ng patawad. Mali ang concept na ang tao sa paggawa ng mabuti, mawawala ang mga kasalanan kanyang ginawa. Mali po yun talaga. Mali po yun. Wala po yun sa Biblia. Ang katotohanan po, Panginoon ang nagpapatawad. Kaya ito yung hinihingi niya. Kasalanan tayo. Pangalawa, i-confess po natin sa kanyang harap. Hanapin po ninyo si Jesus Christ. Mag-pray po kayo. Mag-pray po tayo. I-try po natin na harapin ang Panginoon face to face, in spirit and in truth.
So luluhod ka, you pray to God. Diba? And by doing so, you confess your sins. So totoo tayo, di po ba? You confess your sins. You admit that you are a sinner, you confess it to the Lord Jesus Christ, and dito pa lang yung papasok. Dito pa lang papasok ang forgiveness ng Panginoon. Sa forgiveness na to, sabi dito, forgive us our sins. Ibig sabihin, maraming kasalanan. Kung pupunta po tayo sa original translation, sinasabi po na buong kasalanan mo. Mula nung pagkabata hanggang ngayon, pinapatawad ng Panginoon. As long as we confess, as long as we admit that we are sinners, and as long as we tell it to God, sasabihin natin sa Kanya na makasalanan tayo. Doon magsisimula yung forgiveness ng Panginoon. So, yung effort po natin na gagawa tayo ng mabuti para mapatawad yung kasalanan natin is an endless endeavor. Wala pong katapusan yan. Hanggat self to do good para at least sa goodness na ginawa mo, ma-erase yung mga kasalanan mo. Lifetime po yan. Pag sinunod yung logic na yan, lifetime po yan. Sa totoo lang, mahihirapan tayo na bayaran lahat ng ating kasalanan. Tingin ko, hindi ko kayang bayaran ang buo kong kasalanan. Hindi. Malaking problema 'yon. Pero kung pupunta tayo dito sa text, 1 John chapter 1 verse 9. Confess it to the Lord Jesus Christ. Anong kasunod? Forgiveness. You don't need to work for it. Isipin mo na lang. Ipinako sa krus. Namatay. Para sa alin yun? Para sa ano yun? Yun yung kabayaran ng kasalanan natin. Binayaran niya na. Ngayon, kasi binayaran niya. Saan siya pumunta? Pumunta siya sa tabi ng Ama. Umupo bilang judge. Anong gagawin mo sa tao na namatay dito sa lupa? Pagpunta doon sa harap niya, ano yung tatanong sa'yo? Makasalanan ka ba? Makasalanan ako. O sige. Inadmit mo ba? Inako mo ba talaga na makasalanan ka? Sabihin natin,
Siyempre, Lord, sinabi ko sa sarili ko makasalanan ako. Oo nga, sinabi mo sa sarili mo. Sinabi mo ba sinabi mo ba talaga kay Jesus Christ na makasalanan ka? Or ako, makasalanan ako? Bakit? Bakit natin dapat sabihin kay Jesus Christ na makasalanan Jesus Christ na makasalanan tayo kasi magsisimula ang forgiveness. Hindi po ba? Kahit sa anong relasyon, confess is the beginning of forgiveness. Kahit sa anong usapan, di ba? Sa harap ng Panginoon. That's why sa simula pa lang, sinabi ko na, umupo ka, close your eyes, hanapin mo si Jesus Christ. In spirit and in truth. Then confess to Him that you're a sinner. Doon pa lang yun magsisimula yung forgiveness. Kasi, pag ginamit mo yung logic na ginagamit ng karamihang tao ngayon, gagawa ako ng mabuti para mababayaran ko yung kasalanan ko. Oh, diyan ka nagkakamali. It is your, shall we say, it is a trap by the devil. You'll be forced to do good all throughout your life because you know you're a sinner, but you don't admit it to the Lord Jesus Christ. Di po ba? So what am I? Recognize that you're a sinner. Second, admit it to the Lord Jesus Christ. Then you will enjoy forgiveness. So I hope sa programa natin, no? I hope no? Kasama natin sa Imamayla National High School, no? Maraming nakikinig diyan. Sila ni Black, no? Mga kaibigan natin, Coronia, Dolorfo, Intong, mga kaibigan yan. I hope matapos nyo ito. So, salamat sa pakikinig. Ito po yung sponsored by Crossover Church, Kasanag sa Kabuntagon. And thank you.